Hello guys, and good evening. Reaction video na naman tayo nitong bago ngayon. Itong pahayag ni Attorney Harry Roque, mga bayan, isang international lawyer, patungkol dito sa lumabas sa iba-ibang mainstream media or kahit sa social media, mga bayan, na ang ICC ngayon ay humihingi o nanawagan sa mga biktima di umano ng drug war ni PRRD nung siya pa ang presidente. So, ang isa lang daw indikasyon nito ay kulang ang hawak na ebidensya kay na mag-pinpoint kay PRRD na siya yung pinaka-mastermind, no? So, hindi pa tumatayo. Kaya nanawagan ang ICC. So, dapat ay pansamantalang makalaya muna si PRRD. Iba daw, nabaliktad na daw itong kasi ito si Herrero, kaya isang membro dati ito ng International Criminal Court, mga bayan. Kasama si Miriam Santiago. Ayan, yun sila yung dating mga international lawyer. So, pakinggan natin to kanyang reaksyon sa panawagan ng ICC, mga bayan. Nakakahiya ang ICC na 10 buwan ang kinulong ang Tatay Digong, hindi pa palang sapat na ebidensya at ngayon nag-a-advertise pa para sa ebidensya. Nakakawindang po yan. Hindi po yan gawain ng matinong institusyon. Dahil ang matinong institusyon, bago magpakulong, dapat sapat-sapat na ang ebidensya. Alam ko nakasulat, good grounds. Pero kung alam mo naman palang walang ibang ebidensya bukod sa good grounds, bakit ka magpapatuloy sa pag-aaresto at bakit ipagkakait mo pa ang interim release? Alam mo naman palang kulang ang ebidensya. Di ba? Ang prosecution, bakit tumutol sa interim release? Alam naman palang hindi pa sapat ang ebidensya. Fair is fair. O sige, nakulong nyo panandalian, pero pawalan nyo habang hindi pa kompleto ang inyong ebidensya. Hindi po pwede na you have your cake and eat it too. Yung wala naman palang ebidensya, tapos patuloy niyo ikukulong si Tatay Digong. Ito po ay napakalaking iskandalo. Lahat po ng tao na naniniwala sa katarungan ay talagang dapat maiskandalo. Dahil itong advertisement po para sa karagdagang ebidensya laban kay Tatay Digong ay pag-amin. Hindi sapat ang hawak na ebidensya, and yet, ikunulong nila si Tatay Digong. Hindi po yan makatarungan. At ako bilang isa na talagang nanindigan para sumuporta ang ibang mga bansa sa ICC, nananawagan ngayon, lahat ng mga bansa, nagkamali po ako. Dahil itong bansang ito, itong ICC nito, interested lang para magpatuloy mga sweldo ng lahat ng mga empleyado nito, kasama na yung mga defense councils. Pero hindi po sila interested sa katarungan. Dahil kung sila ay talagang nagbibigay halaga sa katarungan, hindi sila magkukulong ng tao na hindi pala sapat ang kanilang ebidensya. Ayan. So, tingnan nyo naman, no? Ito, dito, mabayan, batikang international lawyer ito, kasama ni Miriam Santiago. Panoorin natin ulit para mas lalong malinaw. Nakakahiya ang ICC na 10 buwan ang kinulong ang Tatay Digong, hindi pa palang sapat na ebidensya at ngayon nag-a-advertise pa para sa ebidensya. Nakakawindang po yan. Nanghimok pa pati daw PNP, mga bayan, no? Pati PNP. O si Kian de los Santos, ginawang santo na ni Senator Risa Ontiveros, saka yung pari, ginawa ng rebulto, mga bayan. Tapos, yun, alam mo naman dati, talagang runner daw yun, kumukuha ng droga yun sa may Laloma, mga bayan. Yung dati ko kasi kasamahan na dicer, kapitbahay,
Winarningan na yun ng pinsan niya na itigil yung pag-runner niya. No? Tuloy-tuloy pa rin. Ayun, inabot. Pero at least yung mga pulis na tumira doon mga bayan, nakulong. Malamang konektado yung mga yun. Pagpatuloy natin. Hindi po yan gawain ng matinong institusyon. Dahil ang matinong institusyon, bago magpakulong, dapat sapat-sapat na ang ebidensya. Alam ko nakasulat, good grounds. Pero kung alam mo naman palang walang ibang ebidensya bukod sa good grounds, bakit ka magpapatuloy sa pag-aaresto at bakit ipagkakait mo pa ang interim release? Kasi dito sa bansa natin, mayroon yung piyansa mga bayan. Interim release nga lang hinihingi, ayaw pa pagbigyan. Matik. Kaya tinira sila ni Trump ngayon eh. Kaya lahat ng taga-ICC wala nang budget eh. Walang suporta ng US government. Naka-hold yung kanilang mga, naka-freeze yung kanilang mga ari-arian, mga bayan. Hindi nga daw sila maka-access sa Uber eh. Kasi galit din si Trump, no? Kasi naging mahina daw yung isang bansa katulad ng Israel nung ginira nila yung Palestine. Di ba? Alam naman natin na yung mga Palestinian ang unang lumusod doon, yung araw pa ng kanilang kapiestahan. Siyempre, matik, gagantil talaga Israel. Pero yung kanilang Prime Minister na si Netanyahu, yun pa yung sinampa ng kaso ng ICC mga bayan. Tuloy. Alam mo naman palang kulang ang ebidensya. Di ba? Ang prosecution, bakit tumutol sa interim release? Alam naman pala hindi pa sapat ang ebidensya. Fair is fair. O sige, nakulong nyo panandalian, pero pawalan nyo habang hindi pa kompleto ang inyong ebidensya. Hindi po pwede na you have your cake and eat it too. Yung wala naman palang ebidensya, tapos patuloy nyo ikukulong si Tatay Digong. Ito po ay napakalaking iskandalo. Lahat po ng tao na naniniwala sa katarungan ay talagang dapat maiskandalo. Dahil itong advertisement po para sa karagdagang ebidensya lamang kay Tatay Digong ay pag-amin. Hindi sapat ang hawak na ebidensya and yet ikunulong nila si Tatay Digong. Hindi po yan makatarungan at ako bilang isa na talagang nanindigan para sumuporta ang ibang mga bansa sa ICC na nanawagan ngayon. Lahat ng mga bansa, nagkamali po ako. Dahil itong bansang ito, itong ICC nito, interested lang para magpatuloy mga sweldo ng lahat ng mga empleyado nito, kasama na yung mga defense councils. Pero hindi po sila interested sa katarungan. Dahil kung sila ay talagang nagbibigay halaga sa katarungan, hindi sila magkukulong ng tao na hindi pala sapat ang kanilang ebidensya. Yan. So, dito na lang muna yung ating reaction video. Mabayan, shoutout pa lang muna tayo kay Sir sa Corazon. At thank you, Sir, sa palipad mong pakulay mo sa aking Manila Bay update kanina, Sir. At kay Ate Isra, bilang shoutout sa good evening. Maraming salamat at sa lahat ng mga viewers ko. Kahit saan panigman kayo ng mundo. Ayan, good evening. God bless. Bye-bye. Salamat.